Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. Espesyal po yung ating pagdiriwang ngayong gabi sapagkat sa natatanging pamamaraan, inanyayahan ko po yung 44 nating mga kapitbahay na nasunugan nung linggo. Kaya kasama natin sila ngayon, nagdarasal, lumalapit sa Diyos. Espesyal kasi para tayong nasa city jail. Lahat nakakulay dilaw. Espesyal din, pangatlo, alam nyo, natutuwa po ako, sa 44 pong to, may kaibigan akong isa sa inyo eh. Pero huwag kang mag-alala, lumuyoko na siya, hindi kita papangalanan. No? Espesyal ko po siyang kaibigan. Bakit po? Sa tuwing magkikita po kami nasa simbahan siya, may problema sila. Nung huli siyang nagsimba, namatay yung asawa niya. Ngayon uli siya nagsimba, nasunugan naman sila. Kaya sabi ko sa kanya kaninang umaga, nagdala tayo ng sopas, ano kaya yung pangatlo? Sabi ko, pwede kang magsimba kahit wala kayong problema, ha? Ayan, diba? Iyak na iyak siya ngayon. Ayan. Itago na siya sa pangalang Tinkerbell. Ang totoo niya pong pangalan, Sunshine. Si Ate Sunshine. Pero ako lang po nagbagsag sa kanya ng Tinkerbell. Sabi ng mga kasama ko po si Lerick, sabi ko, may bago kong kaibigan, una ko po mga araw dito, siya po yung kinakainan ko po ng tusok-tusok sa kanto. Dahil nga po nakalimutan ko yung pangalan niya, minsan sabi ko kay Lerick, bili nga tayo kay Tinkerbell. Sabi niya, Father, sino pong Tinkerbell? Sabi ko, yung nasa may kanto. Father, Sunshine po yung pangalan nun. Nabinyagan ko siya, may bago na siyang pangalan, Tinkerbell. Pero seriously, masaya po ako. Pero minsan alam niyo, iniisip ko, kinailangan pang magkaroon ng sunog para magkasama at makapagdiwang tayo ng sama-sama. Kaya ngayon po, obvious na obvious, huwag po kayo magagalit, na hindi kayo sanay nasimba, hindi kayo napadala ng memo. Ni isa sa 44, walang nakadilaw. Di ba? Alam natin, alam na this, no? Alam na this na hindi nasimba. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sana, kagaya po ni Tinkerbell, wag uli yung may problema, magsisimba. Pwedeng magsimba kahit walang hihingin, basta magpapasalamat sa Diyos. Kaya kahit po yun, sapat na po yung homily ko, malaman na po yun. Pero kakaiba din po yung ating pagdiriwang sapagkat kakaiba ang ebanghelyong ating napakinggan. Medyo kakaiba, mahaba. Sapagkat hindi siya kwento, hindi kwento ng himala, hindi rin pangyayari, kundi listahan ng mga pangalan. Para tayo nag-roll call sa ebanghelyo, parang attendance sa loob ng eskwela, parang family reunion na binabasa ang pinagmulang angkan. At kung minsan, aminin natin, ano bang kinalaman natin sa talaang pinagmulan ni Jesus? Boring ang genealogy kung ating iisipin. Pero mga minamahal kong mga kapatid, walang boring sa salita ng Diyos. Kung binasa ito sa simbahan, may gustong ipaalala sa atin, hindi lamang ang ating liturhiya at pagdiriwang, kundi merong mensahe sa atin ng Panginoon para sa gabing ito. Sa kultura po natin mga Pilipino, mahalaga po yung ating pinanggalingan. Kaya nga, di ba, kapag may bagong salta, may bagong kakilala, ano yung paraan natin ng pagtatanong? Taga saan ka? Kanino kang anak? Kaninong pamilya ang iyong pinagmulan? Ganon din po ang ginawa ng ating ebanghelyo ngayong gabing ito. Ipinakita na si Jesus ay hindi lamang po bumagsak mula sa langit o kaya'y parang singaw na lumabas sa lupa, kundi pumasok po ang Panginoon sa kwento ng kasaysayan. At kung ating titignan, Jesus entered humanity through a family. Pinili ang isang pamilya upang maging bahagi ng kasaysayan. At kung ating isa-isahin po ang mga kamag-anak ni Jesus, ito po ay kinabibilangan ng mga wala kang tulak kabigin. Merong hari, pero palpak. May kwento rin ng mga kapamilya niyang banal, pero may malungkot na nakalipas. May mga dakila din, pero may mga nakalimutan na ng mundo. At ano ang siyang itinuturo sa atin ito? Simple po lamang. Hindi po nahihiya ang Diyos sa kanyang pinanggalingan. Hindi po ginawang espesyal ng Panginoon
ang pamilyang kanyang panggagalingan. Kaya kung ating titignan, kahit po si Jesus, hindi perpekto yung kanyang pamilya. At kung tutuusin natin, makikita po natin sa genealogy, ang mahabang listahan hindi lamang ng kasaysayan kanyang pinagmulan, kundi ang maraming taong hindi mo na naising maging kamag-anak. Nariyan po si Haring David, isang dakilang hari, pero nagkasala. Si Solomon, matalino, pero napariwara. Mga babaeng mga iskandalo sa mata ng lipunan. Meron siyang kamag-anak, isang babaeng mababa ang lipad. At mga iba pang mga pangalan na konektado sa pagtataksil, kahinaan, pagkabigo, at maraming kahinaan at kwento ng pagkakasala. At kung ating titignan, hindi naman po nalalayo ang angkang pinanggalingan ni Jesus sa kwento ng bawat pamilyang Pilipino. Aminin ninyo, meron tayong mga kamag-anak na halos isumpa natin. Naalala ko minsan may lumapit sa akin, sabi niya, Father, umiiyak po siya. Ipagdasal niyo po yung kapatid ko. Isa po siyang black shepherd. Sabi ko, anong ibig sabihin? Father, black shepherd po yung kapatid ko, Father. Ano pong ibig niyong sabihin black shepherd? Yung po yung masamang ugali pong kapatid, black sheep. Oo, Father, black sheep po. No? Aminin natin, may ganyan po tayo sa pamilya. Meron tayong titong black sheep. Meron tayong lola na sugatan ng puso. Meron tayong magulang na nagkamali. Meron tayong mga anak na naligaw ng landas. At minsan, iniisip natin, pwede pa ba akong mahalin ng Diyos kahit ganito ang pamilyang pinanggalingan? Pwede pa ba akong maging bahagi ng pamilya ng Diyos kahit ganito ang kwento ng aming angkan? Ang mabuting balita ngayong gabi, oo kapatid, pwede kang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. At natatago sa likod ng katotohanan ito, pwede pang maiayos ang baluktot sa inyong pamilya. Dahil pinili ng Diyos na isilang siya sa angkang hindi perpekto ang pinanggalingan. Kaya ito po yung unang bagay po na pwede nating ilapit sa Diyos. Ang ating bawat pamilya, ang bawat ating angkan, at ang bawat isa mayroong kwento ng isang pangit na nakaraan. Ang bawat pamilya ay mayroong isang membro na halos hindi natin maangkin dahil sa sobra-sobrang kahiyan. Pero sa kabila ng malungkot na katotohanan ito, pwedeng maging maayos ang ating pamilya. Pwedeng maging kahanga-hanga ang ating angkang pinagmulan. Pangalawa, ang Diyos po ay gumagawa ng paraan kahit pa magulo ang pinagsimulan. In other words, God can make a straight out of a crooked line. Na kahit parang problemado yung pamilya, may kayang gawin ng Diyos sa pamilya mo, kapatid. Na kahit parang watak-watak ang angkan, may kayang gawin ng Diyos sa kwento ng iyong pinagmulan. Sapagkat hindi po tatanggalin ng Diyos ang mga kamag-anak nating pasaway. Kahit kailan, hindi po gagawin ng Diyos na bawasan o alisin sa kwento ng ating pamilya ang kapamilyang ikinahihiya natin. Pero, gagamitin ng Diyos ang ganong kahinaan upang ang pamilya ay magkaroon ng tagumpay. Upang ang pamilya hindi mapariwara. Upang ang pamilya at angkan maging angkan na para kay Jesus. Kaya nga po, malamang mga minamahal ko mga kapatid, iniisip ninyo, Father, naku, sabihin mo lang yan, hindi kasi yan ang pamilya mo. Ang pamilya ko magulo. Ang pamilya ko puro mali-mali ang desisyon. Ang pamilya ko hindi maayos. Ang pamilya ko nakakahiya. Pero mga minamahal ko mga kapatid, sa simbang gabing ito, parang sinasabi sa atin ni Jesus, kasama ka pa rin sa kwento ng aking pinagmulan. Bahagi pa rin tayo sa kwento ng kanyang sariling pamilya. Kung kaya nga po ang simbang gabi ay parang genealogy rin. Bakit? Sapagkat ang simbang gabi ay hindi lamang po isang tradisyon na ating nakasagwian, kundi ang simbang gabi ay pwede nating tawaging genealogy of the faith. Ginawa ito ng ating mga lolo at lola, hindi po ba? Ipinamana ito sa atin ng ating mga magulang.
At ngayon, tayong naturuan, tayong napasahan, ipinagpapatuloy at nagiging bahagi ng kwento ng tahanan. Kaya alam niyo, nakakatuwa po, no? Nakakatuwa yung mga pamilyang sama-samang nagsisimba. Nakakatuwa yung pamilyang akay-akay ng mga magulang ang kanilang mga anak upang makapasok ng simbahan. Kaya mga minamahal na mga magulang, huwag lamang po sa SM nyo dinadalangin yung mga anak. Huwag lamang sa Jollibee nyo ipinapasyal ang inyong pamilya. Sana maisip ng bawat magulang na naririto, mahalaga ang pagdadasal bilang isang angkan. Hindi ba't meron tayong kasabihan? The family that prays together stays forever. Kaya nga po, ngayong gabing ito, matapos nating mapakinggan ang mahabang talaan ng lahing pinagmulan ng Panginoon, yung ating angka naman ang siyang ating titignan. Kung merong kayang gawin si Jesus sa kanyang pamilyang pinagmulan, kapatid, may kayang gawin ng Diyos sa iyong sariling pamilyang pinanggalingan. Kaya nga po, sa misang ito, hindi natin pwedeng piliin yung ating kapamilya. Hindi natin pwedeng baguhin ang kwento ng nakaraan. Pero, pwede nating pasimulan ang bagong kinabukasan. Kaya mga minamahal kong mga taga-Peña, kung ibig ninyong magbago ang kwento ng inyong pamilya, ang pagsisimula, hindi bukas. Ang pagbabago, hindi sa isang linggo. Kung ibig baguhin ang kwento ng pamilya, magsimula ngayon. Nung isang araw, nag-post po ako, ng tungkol sa ating children's ministry. Malamang sasabihin ng iba, nagpapagod lang si Father, ang titigas ng ulo ng mga bata. Naku, si Father, nagpapaloko lang sa mga bata. Nagsisiba lang yan pag may ayuda. Pero alam niyo, kung ilan sa atin gano'n ang paningin, iba ang pananaw ko. Kapag tinitingnan ko po yung mga bata nagsisimba ng first at third Sunday, ano po ang nakikita ko? Hindi batang magulo, hindi batang pasaway. Ang nakikita ko, kinabukasan ng simbahan. Sa murang gulang, kung ating huhubugin ng mga bata, nakilalanin ang kanilang pananampalataya, kapatid, may magbabago sa kwento ng pamilya mo. Kung ang mga bata, hahayaang makapasok ng simbahan, hindi lamang sa mall, lalo na pag-araw ng linggo, kapatid, may magbabago sa kwento ng iyong pamilya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ilapit natin kay Jesus sa kanyang pagpapala, sa mahal na Birhen, sa kanyang pagkalinga, ang ating kanya-kanyang pamilya. Hindi man tayo perpektong pinagmulan, meron man tayo mga kwentong kahihiyan, meron man tayong kahinaan na hindi natin maipakita sa lahat, pero isang bagay ang sigurado. Kung ang bawat pamilya ilalapit kay Kristo, sigurado may magbabago. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ilapit natin kay Jesus sa misang ito ang ating bawat angkang pinagmulan. Hindi man tayo perpekto, marami mang kahinaan, pero kung ang Diyos nasa gitna ng ating bawat samahan, ang dating pamilyang kinahihiya, pwedeng maging pamilyang banal. Amen. Amen.